Okay. Hello, my dear. My dear Pisces, second half of March 2024. This is from March 16 hanggang sa katapusan, general reading. Hello, mga my dear. It's been a long day. Medyo matagal po akong nawala. Busy. But I'm back. Okay, my dear. Second half of March 2024, 16 hanggang sa katapusan, my dear. And this is a general reading. Okay, cut na natin 3 into 3. Start tayo sa oracle card, my dear Pisces. Tingnan natin what is happening sa yung 16 hanggang sa katapusan, Pisces. My dear Pisces. Tingnan natin, my dear, ha? Tingnan natin. Oops! Ang dami. Sobrang dami. Siguro mga 20 cards yon. Babalik ko lang. This one, di bumalik. I don't react when people mention you. Sabi nga dito, I don't react when people mention you. Dito sa card na to, my dear Pisces, parang meron kang tinuturing na tao na patay na. Parang ganon. I don't react when people mention you. Parang hindi na ako apektado pag meron akong naririnig na salita na involved ka. Parang ganon. Hindi na ako apektado. Okay, tingnan natin, my dear, what is happening. Marami na naman. Ibig sabihin, maraming message ang gustong lumabas for you, my dear. Pero pipiliin lang natin, my dear, yung pinaka short and simple na message, my dear, for you. Para hindi tayo magtagal. Diba? Wala tayong magagawa. Sobrang dami. Sabi niya dito, your family won't like me. Okay? So, there's a tendency na merong eksena na hindi ka gusto, my dear Pisces, ng pamilya o ng mga tao na nasa paligid niya. Okay? So, ibig sabihin, marami ang nakikisali sa connection ninyong dalawa. Marami ang nagbibigay ng opinion. Okay? At wala naman talaga kayong problema talaga kung hindi lang dahil sa parang mga tao na nakikisali or pamilya niya. Yun ang nakukuha ko. Posibleng kaibigan na tinuturing niyang pamilya or literal na pamilya niya. Okay? Pero parang hindi ka na apektado doon. Sabi nga dito, I meant what I said. Okay? Posibleng nakapagbitaw din, my dear, ng mga masasakit na salita. Nakapagpalitan na kayo ng mga salita na hindi magaganda. Ayan. Ibig sabihin, galing sa puso. I would do anything for you. Okay? So, kung sino ang tinutukoy dito, my dear, posible, my dear, na handa kang saluhin ang bala na dapat ay tatama sa kanya. Handa ka talagang ipagtanggol siya, my dear. So, this could be a family member, a karelasyon, a friendship, diba? Kasi handa mong gawin lahat para sa kanya. Definitely, no? So, ibig sabihin talagang mahal na mahal mo tong person na to, and siguro noon, pag meron ka mga naririnig na salita galing sa ibang tao, talagang super apektado ka talaga, lalo na nung nagkaroon na talaga kayo ng tensyon, nagkaroon na talaga kayo ng commotion, nagkaroon na kayo ng hindi pagkakaunawaan at misunderstanding. And sometimes I wonder if you care, sabi nga dito. Okay? So, I think parang ikaw lang talaga, my dear, yung talagang nagmamalasakit sa kanya. Ikaw lang talaga yung nagbavalue ng connection ninyong dalawa. Kaya umabot talaga dun sa punto, my dear, talaga na ikaw na siguro yung bumitaw or talagang nag-decide ka na siguro na tama na, let me have you. Okay? So, I think gusto mo pa rin naman talaga siya. Ibig sabihin parang, kung bibigyan sana ng pagkakataon na magkaayos kayo, di ba parang ganon. Pero, second half of March, hindi ka na apektado. Parang ganon. Kasi pakiramdam ko, ikaw, my dear Pisces, parang move on ka na sa kanya eh. No? Hindi mo kino-close yung door na one of this day, maging okay kayo. Pag, alam mo yan, perfect timing, divine timing sa tamang panahon, hindi mo naman kino-close eh. Kasi binavalue mo naman lahat ng pinagsamahan ninyo. Pero based sa energy ng card, my dear Pisces, pakiramdam ko, itong tao na to, parang hindi pa rin siya tumitigil, my dear, ng pagkakalat ng mga rumors, ng mga chismis,
ng mga salita na hindi maganda laban sa'yo na nakakarating naman sa'yo. Pero, ang energy mo kasi, my dear, based dito sa card na nasa table ko, is more on moving forward. So, posible, my dear, second half of March 2024, meron kang mga nare-receive na mga chismis, mga balita, or alam mo yon, galing sa ibang tao na mga salita na binibitawan nitong tao na ito. Na dati mong naging matalik na kaibigan or somebody that is really, really close sa'yo na ngayon hindi na kayo okay. But, uulitin ko, hindi mo sinasarado yung door na maging okay kayo in the near future sa tamang panahon, di ba? Pero sa ngayon, parang, sige, maghiwalay mo. Kumbaga, let's go in our separate way. Dito ka, dito ako. Parang ganon. Kaso, sa inyong dalawa, ang nakukuha ko na energy na parang hindi talaga nakaka-move on or galit na galit sa mga success or kung ano man na eksena na nangyayari sa buhay ng bawat isa is siya. Hindi siya maka-move on, hindi siya maka-recover. Ayaw niya nakikita, my dear, na kaya mong tumayo sa sarili mong mga paa nang mag-isa ka. Okay? Ang haba nung overall energy. Ay, let's go tayo, my dear, kasi kanina pa lang yung cards is nag-overwhelm na talaga siya ng spread. Ang dami niya na talagang gustong sabihin para sa iyo, my dear Pisces. Let's go tayo sa additional message. Pero deadma ka, my dear. Deadma ka. Talagang more on moving forward ka, my dear. More on manifesting ka. More on priority mo talaga ang sarili mo na maging successful ka, na ma-attract mo ang wealth, money magnet, okay? So, let's go tayo. Additional message tayo, my dear Pisces. March 16 hanggang sa katapusan. Pisces. Grabe, ang card mo, my dear Pisces, talagang flying talaga siya. Napakaraming message na gustong ibigay sa'yo. Okay? We have here, ang first card na nakita ko is yung Moon card. Ayan, oh. So, meron nga talagang separation. And energy kasi ng Moon card is more on revelation. So, posible, my dear, na malalaman mo rin na hindi pa talaga siya nakaka-move on sa'yo or talagang yung mga nangyayari siguro na mga negative sa buhay mo, ikagagawa nitong tao na to, di ba? Talagang ayaw talaga na maging successful ka. Ayaw niya talaga, my dear, na makausad ka. Parang evil eye yun nakukuha ko dito. Somebody na dati very, very close sa'yo na ngayon galit na yung namumuo sa puso niya. Ang kanyang additional message over here or ang kanyang second card is the Four of Cups. Ayan, o. So, gusto niya kasi, my dear, ma-miss out mo yung blessing. Ayan, sa energy ng Four of Cups. Gusto niya lumagpas, my dear, yung mga blessings sa'yo. Hindi mo mapansin yung mga blessings. So, there's a tendency, my dear, na nagpapakalat talaga tong tao na to talaga ng mga chismis tungkol sa'yo or nanunumbat siya sa mga bagay na naitulong na sa'yo noon, mga ganyan, or mga hindi totoong mga balita or mga salita na hindi talaga totoo. Gusto niya kasi, my dear, na doon ka mag-focus, ma-divert yung attention mo sa kanya, or masyado kang manggigil na idepensa mo yung sarili mo. Yun ang nakukuha ko dito, my dear. So, hindi ka makapag-focus doon sa success na nangyayari or doon sa success or, success na parating sa'yo. Kasi pakiramdam ko meron. Okay? We have here the Page of Pentacles. Yes, may parating talagang success sa'yo sa energy ng Page of Pentacles. Ayan, may kinalaman. So, parang may kinalaman to, my dear, sa usapin ng pinansyal. Parang nag-open, my dear, yung portal o yung pintuan ng blessing para sa iyo, my dear, no? Parang gano'n ang nakukuha ko. And of course, pag gano'n nangyayari, meron mga tao talaga na ayaw ka maging successful. Ayan, no? So, natututo ka mag-let go, my dear. This is a very, very nice energy, the Three of Swords. Move on ka na nga talaga, no? Kasi nag-start ka talaga, nag-new beginnings ka talaga, talagang ginagrab mo talaga yung mga opportunity. And this Three of Swords is related sa energy of letting go. Makikita mo naman sa image, talaga nagle-let go ka, talaga nagpo-focus ka talaga sa mga positive energy. The Three of Swords. Ayan. And ito, my dear, moving forward tong Page of Wands. Like, nag-start ka, posible mag-start ka ng business or mag-focus ka sa business, mag-focus ka sa career mo, mag-focus ka sa usapin ng pinansyal. Pero yun nga yung sinasabi ko, my dear, merong isang tao na dating super, super close sa'yo na posible nagpapakalat talaga siya ng mga chismis, ng mga balita na hindi kaaya-aya, na posibleng makarating sa'yo. Over here is the Queen of Wands. Ayan, oh, energy of manifesting, my dear. Congratulations, napakaganda nito. Pakiramdam ko, as long as mag-continue ka lang talaga na mag-focus sa positive na energy and deadma sa mga negative energy, tuloy-tuloy talaga, my dear, ang katuparan ng iyong mga pangarap. Okay? Sobrang ganda. Lalo na, my dear, sa energy ng business. Ang ganda nitong card na to. We have here the Two of Cups. Ayan, oh. Be careful ka, my dear, over here. Kasi pakiramdam ko yung
nagpapaabot sa'yo ng mga balita is somebody na very, very close lang sa'yo. Then, ayan, So, nararamdaman ko na sobrang close sa'yo or posible na kakilala niya rin. Parang ganon. So, be careful ka, my dear, sa mga ganon na energy kasi posibleng kaya niya sinasabi yon doon kasi alam niya makakarating. Kaya siya nag-e-effort, my dear, ng ganun kasi alam niya makakarating sa'yo. So, maggawa ka, my dear, ng protection, maglagay ka ng boundary, and kung maririnig mo, my dear, na negative na yung sinasabi ng mga tao na yan, matuto ka magsabi na, kung hindi maganda yung lalabas yun sa bibig mo, wag mo na lang sabihin sa akin. Kung may kinalaman na naman yan sa kanya, wag mo na lang sabihin sa akin kasi wala akong pakialam sa kung ano yung mga gusto niyang iparating o yung mga pinapakalat niya na balita na may kinalaman sa akin. Wag mong sirain yung araw ko. Parang ganon. Matuto ka maglagay ng boundary. Ganon. Kasi pakiramdam ko, my dear, parang malapit lang din sa'yo yung magsisira, my dear, ng second half of March mo o yung magtataboy, my dear, ng blessing mo. Parang ano niya to, parang alagad niya. Yun ang nakukuha ko. Okay? Let's go! Ang dami talaga ng message. Ayan, meron pa nag-flip dito na card. I feel the same way. So, posibleng meron na nakaka-resonate sa inyo ngayon kasi nag-flip siya na card. I feel the same way. Nararamdaman ko. Parang nag-a-agree ka sa akin. Okay, we have here the Three of Swords again. So, this is a message. Meron ka nga talagang marireceive, my dear, na message. Okay? From the past ito, tao ito, my dear, na posible talaga na sobrang close sa'yo before. Tinuring mo na kapamilya, tinuring mo na kapatid, or talagang alam mo yon, handa mong gawin lahat para sa kanya, pero pakiramdam ko hindi na to ngayon. May lamat na sa inyong dalawa. Okay, so you will be receiving, ayan, Queen of Wands, okay? We have here the Ace of Wands, okay? Ano ba sabi ko dito kanina? Queen of Wands, Ace of Wands. Queen of Wands sabi ko. Ayan, we have here the Ace of Wands, ayan, energy of new beginnings. Bumabangon ka nga talaga, my dear. We have here the Nine of Pentacles, energy of blessing. So, possibly din, my dear, na maramdaman mo rin, my dear, yung loneliness, my dear, sa second half of March, 16 hanggang sa katapusan, na parang nag-isa mong tinataguyod ang sarili mo. But it is okay, my dear, paglabanan mo yan. And we have here the Queen of Cups, the very understanding and caring card. Caring, understanding, and caring card, no? Kasi normally si Queen of Cups kino-convert nga yung mga negative energy into positive. So, maganda naman ang iyong overall energy, my dear. Yun nga lang, dahil tao ka lang naman, madali ka rin naman madistract, be careful ka na lang talaga sa mga naririnig mo na mga balita, my dear. Okay? So, bottom deck of the card is the High Priestess. Okay? Sa paglabas ng ating High Priestess, my dear Pisces, una, this is the way, okay? Yung daan, my dear, para masolusyonan yung mga problema mo. Yun ang una kong nakuha dito. Pero at the same time, ang negative energy na nakukuha ko dito, confirmation din to, my dear, na kung sino yung nagpapakalat ng mga hindi maganda tungkol sa'yo or yung mga gumagawa ng mga bagay na hindi maganda sa'yo. So, more on confirmation siya, my dear. No, una, my dear, ko, if you have any problem na may kinalaman sa usapin na pinansyal, i-guide ka ni High Priestess over here kung anong gagawin mo para ma-resolve yung problema na yon. And second energy na medyo negative, confirmation. Kung nagtatanong ka, sino kayo naninira sa akin? Sino kayang gumagawa ng hindi maganda sa akin? My dear Pisces, eto, my dear, magkakaroon ka ng kutob, trust your intuition, or papakita sa'yo mismo, my dear, ni High Priestess, second half of March, kung sino yung mga backstabber, sino yung mga tao na nagdadala ng negative energy sa'yo, at sino yung mga tao na gusto kang hilahin pababa. Or if you have any question kung bakit nagkakaganon ang takbo ng buhay mo, masasagot na yan, my dear, second half of March. Okay? So, my dear Pisces, yan ang reading mo para sa yung second half of March 2024. Somehow, my dear, kung nagustuhan mo ito, especially kung napadaan ka lang, don't forget to subscribe. Pakiclick lamang po ang notification bell para ma-update ka sa aking mga upload. And to share, to comment sa lahat ng ating mga videos. Once again, my name is RJ, also known as Apo J. Maraming salamat po. And until next time, bye-bye! Thank you, my dear. Maraming salamat po.